Okay, factors that determine yung mga angles. So, dalawa yan. Using yung crane o yung tension, yung mga nakataling objects na may load. O yung load nakasabi sa tali o nakahook sa isang nakahook na object, no? So, pag yung tension ang tawag yan. So, dalawa yan. Pag kukunin mo yung angle within yung sling height and yung height, arc sign ang gagamitin mo. Arc sign nung sling height at saka nung sling length, no? Yung haba ng sling o yung tali at saka yung height nung object o height nung kung gaano siya kataas, okay? Arc sign ang gagamitin mo dyan. Pero pag kinonsider mo yung horizontal distance, meaning horizontal distance is yung upward and downward motion ng object kapag gumagalaw na siya, ang gagamitin mo dyan is arc cosine. So, isipin mo, nag-iiba yung angle, nag-iiba yung reference angle, depende. Pag static siya, arc sine o sine, kapag gumagalaw na siya, arc cosine. So, ibig sabihin, opposite side over the hypotenuse kapag static. Then, pag gumagalaw na siya, adjacent side over hypotenuse. Yung definition ng sine and cosine of an angle. So, ganun, wala, no? So, practical application, no? Yun yung kailangan natin matandaan na yung angle is nag-iiba ng reference kung gumagalaw siya o hindi. So, kung in motion siya o hindi, yun din ang dapat nating maintindihan. Kasi, kailangan nating maano yung horizontal distance. So, ibig sabihin, yung horizontal distance is yung gumagalaw na siya. Yung gumagalaw na siya from upward hanggang dun sa attachment ng load. Gumagalaw siya pababa, gumagalaw siya pataas. So, yun lang po.